Good evening po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Lorraine at ang ikukwento ko po sa inyo ay isang karanasan na matagal ko nang kinikimkim. Ngayon ko lang po ito naisip ibahagi dahil hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang takot at bigat na iniwan nito sa akin. Taong 2019 po noon, kakalipat lang namin ng inuupahang bahay sa isang tahimik na barangay sa probinsya. Lumaki po ako sa Maynila kaya nanibago ako sa sobrang katahimikan ng lugar. Halos magkakalayo ang mga bahay at pagsapit ng 6:00 ng gabi, tila natutulog na ang buong paligid. Noong mga unang linggo, wala naman pong kakaiba, hanggang sa may napansin akong isang babae na palaging nakatayo sa tapat ng bakanting bahay sa tapat ng amin. Payat po siya, mahaba ang buhok at palaging nakabestida na parang luma na ang estilo. Akala ko po nung una ay kapitbahay lang o kamag-anak ng may-ari ng bakanting bahay. Pero araw-araw ko po siyang nakikita. Umaga, hapon at minsan kahit gabi, nandun lang siya, nakatayo, nakatingin sa direksyon ng bahay namin. Isang gabi, habang nagsasara po ako ng bintana, naglakas loob akong tanungin ng nanay ko kung kilala niya ba ang babaeng iyon. Bigla po siyang natigilan at tinanong kung ano ang itsura. Nang ilarawan ko po, namutla siya at mahina niyang sinabi na wala raw kaming kapitbahay na ganoon. Kinabukasan, tinanong ko po ang isang matandang tindera sa kanto. Tumingin po siya sa akin ng matagal bago nagsalita. Sabi niya, matagal na raw bakante ang bahay na iyon dahil may namatay roon, isang babaeng iniwan ng pamilya at namuhay mag-isa hanggang sa pumanaw. Simula raw noon, may mga nakakakita na nakatayo raw ito sa tapat, parang may hinihintay. Simula po noon, mas naging malinaw ang mga nangyayari. Tuwing gabi, may pakiramdam po akong may nakatingin sa akin kahit sarado ang bintana. Minsan, paggising ko sa umaga, may bakas ng putik sa may pintuan namin na parang may tumayo roon ng matagal. Pinakamatindi po ang nangyari isang gabi na mag-isa lang ako sa bahay. Nawalan po ng kuryente sa buong barangay. Habang nakaupo ako sa sala, may nakita po akong anino sa labas ng bintana. Alam ko pong siya iyon kahit hindi ko nakikita ang mukha. Hindi po siya kumatok. Hindi po siya gumalaw, basta nandun lang siya. At sa sandaling iyon, malinaw ko pong narinig sa isip ko ang isang pakiramdam. Parang may gustong pumasok, parang may gustong may makapansin sa kanya. Hindi ko po alam kung paano ko nalampasan ang gabing iyon. Kinabukasan po, nagpasya na ang pamilya ko na lumipat. Simula nang umalis kami roon, hindi ko na po siya nakita. Pero hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa mga tahimik na lugar, lalo na sa mga bakanting bahay, bumabalik po sa akin ang itsura niya. Nakatayo, naghihintay, at nakatingin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na pakinggan ng aking karanasan. Sana po ay magsilbing itong paalala na hindi lahat ng tahimik ay ligtas at hindi lahat ng nakikita natin ay buhay pa.